Magandang gabi po sa inyong lahat. Do you want to be well? Gusto mo bang gumaling? Ito yung tanong ni Jesus sa taong may sakit na for 38 years. Matagal na. Hindi lang 1 year, 38 years. He was crippled. Ibig pong sabihin, hindi po siya nakakalakad. Hirap maglakad. Ibig sabihin, hindi po siya gaya natin na pwedeng mag-pilgrimage sa Quezon. Hindi. Ibig pong sabihin, hindi po siya pwedeng maglakbay. Ibig pong sabihin, hindi po siya makapanik kahit papunta nga lang sa pool na may tubig na which is believed na nakakapagpagaling. Siya po'y crippled, ibig sabihin, for 38 years, hindi po siya makapagtrabaho. Hindi po siya makapag-provide ng sariling pagkain. Ibig po sabihin, nandun lang siya, tapos reliant siya sa mga bigay-bigay sa kanya ng mga tao sigurong nadaan doon. And that's for 38 years. Such a difficult life. Mahirap na buhay yun, ha? Hindi lang isang araw yun. 38 years. He suffered for 38 years. Kung tayo kaya yun, ano kayang mararamdaman natin? Naku, 2 days pa nga lang, naghihirap tayo, ilang oras pa lang, suko na agad. Sinisisin ang Diyos. Ilang araw pa lang yan, ha? Isang buwan pa lang tayong naghihirap, sumusuko na tayo. Nawawalan na tayo ng pag-asa. Ayaw nating maghirap. Alam nyo ngayon, kahit yung mga bata, mayroon kasing mga magulang na ayaw nilang maghirap ang kanilang anak. Kaya pag naghihirap ang bata, pag may problema ang bata, anong solusyon niya? Ay, magpapakamatay ako. Marami sa kabataan ngayon ang ganon. Bakit? Ayaw na magulang maghirap eh. Gusto lang, pag nagka-problema ang anak, sasaluhin agad. Salo agad. Problema ko yan. Kahit 40 years old na yung anak niya, sinasalo pa. Hindi tinuturuan kung paano bigyan ng solusyon ang mga problema. Itong taong ito for 38 years, siya ay naghirap. At ang maganda sa kanya, hindi siya nawalan ng pag-asa. Hindi siya nawalan ng pag-asa. Kahit sa sagot niya, makikita natin nung tinanong siya ni Jesus, gusto mo bang gumaling? Wala pong tumutulong sa akin na mapunta sa tubig, palating pong may nauuna na iba. Ibig sabihin, somehow sa buhay niya mayroon ng pag-asa. Patuloy siyang umaasa. And in the gospel, he met Jesus. Hindi na he met. Nakita siya ni Jesus. At naawa ang Diyos sa kanya. At siya'y pinagaling sa pamamagitan lamang ng mga salita ng Diyos. Ng mga salita ni Jesus. Ganon ka makapangyarihan ang salita ng Diyos. Isang utos lang, gumaling ka agad yung taong may sakit for 38 years. Ang sentro ng gospel na ito, well, the main point of the gospel is sa mga punto ay tinuturuan po tayo na, of course, gaano man kahirap ang buhay, huwag sumuko. May Diyos. May Diyos na hindi nagpapabaya. May Diyos na palaging nandyan. Palagi pong umasa sa Diyos. Now, alam ko, everyday, may mga paghihirap tayo. Hirap na ba kayo sa buhay? Now, ilang taon na yan? Ito, 38 years. Hirap siya for 38 years at hindi siya sumuko. Tamang-tama, ngayong taon is Year of Hope. Itong pagbasang ito ay angkop na angkop sa ating mga may paghihirap sa buhay, may mga challenges sa buhay. Tinuturuan tayo na
magsumikap at huwag mawalan ng pag-asa.